Hi guys! Welcome back to my channel. Alright, ito na po yata ang pinaka-importanteng video na ia-upload ko sa aking YouTube channel. Isi-share ko po sa inyo finally paano kumita ng 100,000 pesos per month sa Philippine stock market. Just 3 simple strategies. Stay tuned. Welcome back. Ayan, 100,000 pesos per month profits. Just 3 simple strategies sa Philippine stock market. Start na po tayo guys. Hindi na po lingid sa kaalaman po ninyo. I practice value investing. I believe in value investing. Ito ang the best sa lahat po talaga ng approach. Value investing, no? Pina-follow ko po yung mga greatest investor katulad nila Seth Klarman, Peter Lynch, Warren Buffett, Charlie Munger at kung sino-sino pa. Inaaral po natin lahat po iyan. Lahat nilamon ko na po. Lahat ng material sa value investing na makita ko, nilamon ko na po. Ay sininghot ko na po lahat. Ito po mga nakakaraan na taon, inaral po nating mabuti. Ano pa? Guys, hindi ko lang po masyadong sinishare po sa inyo, no? Pero seriously, nag-aaral po talaga ako ng technical analysis for more than 5 years na po. Nag-aaral po ako. So marunong po ako ng value investing at nag-technical analysis po talaga ako. And since last year po, hindi na po lingid sa kaalaman po ninyo, no? Isi-share ko na rin po sa inyo, nag-options trading po ako. Okay, so, nag-options trading po ako. Ang options trading to, bibigyan ko lang po kayo ng konting bird's eye view po, no? Medyo complex po ang options trading, no? Medyo probabilistic bets po ito. Parang casino po ito. Naghahanap ka po ng edge, no? Na mas lamang ang probability na manalo ka kaysa matalo. Probabilistic po ito. Kasi po, pag meron kang edge, no? Kahit konti lang ang edge mo, halimbawa 52% versus 48% na matalo ka, no? Kung magbe-bet ka ng small, maliliit, tapos dadamihan mo yung bet mo, frequent ka mag-bet ng ganito na meron kang edge in probability, yung side mo po, malamang mananalo ka. Magpa-profit ka talaga in the long run. Parang casino po. Ang edge ng casino over the player, maliit lang po ang edge niyan. 2%, 3%, 5% hanggang dyan na lang po. Pero lagi pong panalo ang house, lagi pong panalo ang casino, lagi pong talo ang sugarol. Okay, ganyan po ang options trading, no? In just bird's eye view po. So, kinombine ko po ang knowledge ko po sa fundamental analysis, value investing, technical analysis po, no? And etc. At in-apply ko po ito sa Philippine stock market. Okay, I started small lang po. Nakwento ko na po sa inyo. Since 2020, nag-start po ako. Maliit na puhunan. And now, I am doing 100,000 profits monthly. Okay, at ngayon, no? Ayoko naman po na ako lang po ang kikita. And since kayo po lahat ng subscriber ko, viewers ko, tinuring ko na po kayong lahat na kaibigan ko po, isi-share ko po sa inyo yung 3 simple strategy. Easy to learn lang po ito, madali lang po matutunan po ito, no? Easy to follow, pinadali ko na po matutunan, pinadali ko na pong sundan. Kilala niya naman po ako, mahilig po talaga ako mag-explain, mahilig po ako mag-simplify, no? Para maging foolproof at very, very effective po sa inyong lahat. Susundan nyo na lang po ito, no? So nag-develop po ako ng course over the past 2 months po, no? At ready na po na i-share po sa inyo ang course po na ito, no? So I will be arranging a class po, no? Magiging more on Zoom meetings po ito, na magkakaroon po tayo ng Zoom meetings. Very limited lang po ang gagawin po natin. So most probably I will take around just 10 students po. Para focus po tayo, maka-focus po tayo, no? And the fees will be minimal lang po. Minimal lang po ang sisingili po natin just to compensate for my time. Kasi tuturuan ko po kayo at imo-monitor ko po kayo. Okay, yung 10 students po na to, malamang po sa malamang, imo-monitor ko po for the next 6 to 12 months po, no? At titingnan po talaga natin para ma-guide po natin mabuti, no? And before, i-consider po natin magkaroon ng another batch. Okay? Nagets nyo na po.
Maliwanag po ba? Nagets nyo na po? Hindi pa? Okay, para magets po ninyo, balikan ko po mamaya yung course po na ito. Bibigyan ko po muna kayo ng kwento. Dalawang story po ang ikukwento ko po muna sa inyo bago ko babalikan yung course po natin. Story number 1, gusto ko po ikwento po sa inyo itong story tungkol sa Forex trading. Okay, ano tong Forex trading po na to? May napanood na po akong documentary about sa isang former na hotshot trader po sa isang malaking bank, no? Hindi ko na po maalala kung sa UK po yung banko na to o sa US. Malamang po sa UK po ito, no? Sa labas po ng Pilipinas ito. Hotshot trader po ito sa loob ng bank. Employee ng bank, trader po siya. Napakagaling na trader po na to, no? Ngayon po, hindi na po siya nagte-trade. Nagtutour na lang po siya sa iba't ibang bansa po. Nagtuturo po sa mga tao na paano mag-trade ng Forex. Nagtuturo po siya paano mag-trade ng Forex. Okay, 3 to 5 days seminar. Kung hindi po ako nagkakamali, tinuturo po niya. And nagtuturo po siya ng patterns kung paano kakikita ng malaki sa Forex trading. Okay, so ang tanong, bakit hindi na siya trader at bakit nagtuturo siya ngayon kung paano mag-trade? Okay, yun ang tanong po kasi yun dapat papasok sa utak po natin. Kasi ang sabi po niya doon sa documentary, hindi na daw kasi siya kumikita sa pagte-trade ng Forex for how many years na daw po. Kasi daw po, nung pumasok na po yung mga year na around 2008 to 2010, nahihirapan na daw po siyang kumita sa pagte-trade ng Forex. Kasi yung environment daw po nitong panahon po na ito, naging sobrang complex na daw po. Grabe na daw po, sobrang lalim na po. Iba't ibang mga market participant na po pumasok po talaga sa market. Ang hirap-hirap po. Napaka-complex na daw po ng environment ng Forex trading, no? At sobrang hirap daw po makakita ng strategy na totoong gagana at mag-work. No, okay. So, kasi daw yung mga alam niya before na strategies, hindi na daw po nag-work ngayon. Okay. Plus, as a bonus daw po, marami na daw po ngayong Forex trading ang gumagawa na po niyan. Robot na or software. Software na po ang nagtitrade ng Forex. Marami na pong participant sa market na software po. Software ang nagtitrade ng Forex. So, ito po mga software po na to. Kasi po itong mga trader, tumitingin lang naman ng pattern po yan kung gaganon o gaganon o gaganon o gaganon. Eh, sino mas mabilis? Yung mata ng tao o yung mata ng computer? Ay, milliseconds lang daw po. Kitang-kita na ng software yung pattern. Kaya ang sabi daw po ng trader na to, hindi daw kaya mag-match ng utak ng tao sa utak po ng computer. So, nagtuturo na lang daw siya paano yumaman ng tao sa pagtitrade ng Forex dahil hindi na siya kumikita sa pagtitrade ng Forex. Maliwanag po ba? Nagets nyo na po ba? Okay, story number 2. Drop shipping. Ituturo po natin sa inyo. Story about drop shipping. Ano ba yan sa drop shipping yan? Sa hindi po marunong ng drop shipping. Imagine, gusto mo magbenta ng product sa internet. Gusto niyo po magbenta ng product sa internet. Halimbawa, gusto ko magbenta ng t-shirt ng Kuya John Investing, no? Design ko, no? May t-shirt ko, design ko, ganyan, no? So, ang hirap po niyan. Mag-start ng ganyan business kasi gagawa ko ng website, gagawa ko ng social media, tapos gagawa ko ng produkto, ng t-shirt na may pangalan ko na may Kuya John Investing, no? Maliwanag po pa. Tapos pag may umorder, ima-manage ko pa yung order. I-ship ko pa yung order, tapos yung mga returns, mga ganyan, lahat yan iha-handle ko pa lahat. Yung mga order, monitoring ng order, pag-ship ng order, paggawa ng product, ang hirap po noon. Okay, so may mga companies po na pwedeng tumulong po kung yan ang gusto po ninyo negosyo. Enter drop shipping. Ano yung drop shipping na yan? So, kapag ganito po, no, i-utilize mo yung mga company na nagda-drop ship, no, ang gagawin mo na lang po, gagawa ka na lang ng online presence. Gagawa ka na lang ng website mo o gagawa ka na lang ng social media account mo. At magma-market ka na lang, ima-market mo na lang, no? Kasi pag may umorder sa'yo ng product, hindi ka na gagawa ng product, hindi ka na ang gagawa ng Kuya John na t-shirt. At hindi na rin ikaw mag-ship doon sa kliyente. Ayan, yung dropship company na ang gagawa niyan para sa'yo. Yung dropship company na, siya na ang gagawa ng t-shirt. Siya na yung mag-iimprenta. Siya na yung mag-ship sa customer mo. Na nandun na yung design mo, nandun na yung label mo. Iko-customize na po. Maliwanag po ba? Yan ang dropshipping. Kaya napakaganda. Ang galing-galing. Walang risk.
Website lang, social media, marketing lang, no? Wala ka lang hirap sa inventory, wala ka lang hirap sa shipping. Maliwanag po ba? So, may mga nagtuturo po ng mga tao na naging successful daw po sa dropshipping, no? Nagtuturo na sila sa mga estudyante, kumukuha sila ng student, tinuturo nila paano maging successful sa dropshipping at marami pong nag-e-enroll dito. So kumukuha sila ng mga student at mahal daw po ang bayad po nito. Thousands and thousands of dollars daw ang bayad po nito. Kasi tuturuan ka ng course kung paano ka magpapasok dito sa dropshipping business, no? At i-mentor ka for a few months po yata. Ganyan po. And then, ang sabi po dito, marami pong article na po na nabasa ko tungkol dito at mga documentary po, no? In the end daw po, most if not all, halos lahat daw po ng mga estudyante na kumuha ng course na to, break even lang daw po, yung iba nalulugi pa sa negosyo nila na nag-dropship po sila. Break even or they even lost money. And after daw po spending 1 to 2 years na sobrang agony na talagang they tried to make it work, wala daw po talaga. They end up frustrated. So ano ang ginawa ng mga estudyante na to na after 1 to 2 years nag-fail sila dito sa mga dropship na website nila? Ano ang solution na ginawa po nila? Marami daw po sa mga student na to, ang ginawa po nila, nag-start na rin daw po sila magturo kung paano mag-dropship kasi tinuruan sila ng course. So, nireuse lang nila yung materials, nagturo na rin sila ng dropshipping sa ibang tao kasi hindi na sila kumikita sa dropship business po nila. Ayan. So, recap lang po. Recap natin yung dalawang story. May mga nagtuturo po kung paano mag-trade kasi hindi na po sila kumikita mag-trade. At may mga nagtuturo po kung paano mag-start ng business ng dropshipping kasi hindi na po sila kumikita sa business ng dropshipping. Maliwanag po ba? Sana po nagigets po ninyo saan pa po papunta ang istorya po natin. Ang lesson po, mag-iingat po tayo sa mga salita na malaki ang kita. Simple at easy. Lahat nasa isang sentence, nasa isang brochure. Lahat pinagsama-sama po yan. Mag-iingat po kayo kasi sa malamang ikaw na ang income. And of course, wala po akong course at hindi po ako kumikita ng 100,000 a month sa stocks, no? Ang late lang kita ko po dito at maliit lang po hula ko. Wala po akong course, no? Pasensya na po kayo, no? At kinlickbait ko po kayo. Pero kasi ayaw ko po kayo, nasa iba po kayo maklickbait, mas maganda na po sa akin na po kayo maklickbait para ma-warningan ko po kayo ng mga ganitong tactics po ng mga tao na to at hindi na po kayo magbayad ng 80,000, 100,000 para matuto mag-forex trading. Ganyan ng mga singilan po niyan. Ang lalaki po. Dadaling kayo sa hotel, doon kayo tuturuan. Ang laki-laki ng bayad ninyo. 5 days lang, expert ka na paano mag-trade ng forex. 5 days lang, magaling ka na. Alright, so kasi po, people are suckers. Suckers po talaga ang tao sa simple, easy, and big profits. Ganyan ang gusto ng lahat ng tao. Yan ang gusto po talaga na. So, ako po, sa akin lang po, kung gusto mong yumaman, opinion ko lang naman po, no? Focus po tayo sa slow, strategic, at sa mahirap pong gawin. Anong ibig ko pong sabihin? Kung willing ka po mag-invest ng time, mag-aral ng mahirap, malaki ang advantage mo kasi ang the rest of the world ayaw ng mahirap. Gusto very, very easy. Kaya pag ikaw, ginusto mo yung mahirap at talagang nagsusunog ka ng kilay, napaka-unique mo. Napaka-unique mo kasi the rest of the world nakanganga. Ikaw lang ang nagsusunog ng kilay. Malaki ang advantage mo kasi nakafocus ka sa mahirap. Ayaw mo sa madali. While the rest of the world naghahanap ng madali. Saan sila napupunta? Sa scammer. Pero ikaw, gusto mo ng mahirap, natututo ka at yun na magiging susi mo po, no? Sa malamang malaki po ang chance yumaman kapag ginusto mo po ang mahirap. Okay? Piliin po ang mahirap. Yun ang lesson po natin for today. Disclaimer na po, hindi po ito financial or investing advice. General education and entertainment lang po ito. Okay? Alright, sana po may natutunan po tayo. Okay, please like, subscribe, share, notification bell, mag-comment na po. Kwentuhan po tayo sa baba, no? To God be the glory. Happy investing, guys. God bless. Bye-bye.